Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys, tungkol naman sa mga attention seeker. Pero bago ang lahat, no, alamin muna natin kung ano nga bang ibig sabihin ng attention seeker, no? Ang attention seeker ay ito yung mga tao na naghahanap ng atensyon mula sa ibang tao, di ba? Naghahanap sila ng admiration or naghahanap sila ng papuri mula sa ibang tao, no? Sa lahat ng mga ginagawa nila, kailangan pa nila ng validation mula sa ibang tao, kailangan nila ng patunay. Ito yung mga sinasabi na mga attention seeker, no? So pag-usapan natin dito kung normal nga ba na pag-uugali itong pagiging attention seeker at saka kung ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa attention seeking, no? Tatalakayin natin sa video na to guys, no? Alam naman natin na sa panahon talaga natin ngayon guys, no, mula nung nauso ang social media, pansin ko talaga ang mga tao ay mga attention seeker na, no? Marami talaga ako mga kilala na ganitong tao, hindi naman siguro lahat, pero napakadami talaga ng mga tao na mga attention seeker, no? Lalo na sa pagpo-post nila sa social media, no, nangangailangan sila ng maraming likes, nangangailangan sila ng maraming comments, nangangailangan pa sila na i-share pa yung video or yung mga kung ano man yung pinopost nila para makakuha sila ng atensyon mula sa ibang tao, no? Bakit kaya nila ginagawa itong ganito, no, na naghahanap sila ng validation or naghahanap pa sila ng approval mula sa ibang tao, no? Ano bang meron sa kanila, no? Bakit kaya nila pinapractice itong ganitong pag-uugali, no? Isa na talaga dyan, guys, no? Ang talagang may taglay na pag-uugali ng pagiging attention seeker. Mga narcissistic people, isa talaga ito sa pag-uugali ng mga narcissist. Hindi ko ba alam kung bakit itong mga narcissist na to ay nagkikrave talaga sila ng atensyon ng iba, as in, lahat ng paraan ginagawa talaga nila para makuha nila ang atensyon ng ibang tao, no? Mga narcissistic people ang isa talaga sa may taglay na pag-uugali nitong pagiging attention seeker. At saka, isa din sa dahilan kung bakit nagiging attention seeker ang mga tao ay dahil sa mahina ang self-esteem nila, no? Mahina ang pagpapahalaga nila sa sarili nila, no? Meaning, wala silang tiwala sa sarili nila. Halimbawa, may ginagawa silang mga gawain, no? Gusto pa nila ng patunay, gusto pa nila ng patutuo mula sa ibang tao na sila ay mahusay or sila ay magaling sa larangan sa na yun na ginagawa nila, no? Na sila ay nabigyan nila ng hustisya kung ano man yung mga ginawa nila. Nangangailangan pa sila ng compliment mula sa ibang tao. Nangangailangan pa nga sila ng validation mula sa ibang tao, no? Kasi nga, mahina ang pagpapahalaga nila sa sarili nila, no? Parang hindi ba nila ina-accept sa sarili nila na nagawa nila yung best nila sa larangan na yon, or nabigyan nila ng hustisya yung ginagawa nila kasi kailangan pa nila ng patutuo mula sa ibang tao, kailangan pa nila ng atensyon ng ibang tao, no? Ibig sabihin lang mahina yung tiwala mo kasi kung may tiwala ka, halimbawa sa personality mo, may tiwala ka na maganda ka or maayos ka magdamit, no? Hindi mo na kailangan ng papuri mula sa ibang tao. Hindi mo na kailangan ng patutuo mula sa ibang tao dahil alam mo mismo sa sarili mo na maganda ka talaga. Alam mo sa sarili mo na maayos kang magdamit. Tignan mo sa salamin yung itsura mo, di ba? Tignan mo sa salamin para mapatunayan mo na maganda ka, para mapatunayan mo na maayos ka magdamit. Huwag mong hanapin sa ibang tao yung papuri, di ba? Huwag mong hanapin sa ibang tao yung atensyon, di ba? Hindi mo dapat yan ginagawa, hindi mo dapat inuugali yan, no? At saka siguro, isa din sa dahilan kung bakit nagsisik ka ng atensyon mula sa ibang tao, siguro malungkot ka, may pinagdadaanan ka sa buhay mo, no? May mga pinagdadaanan ka na mga pagsubok or mga problema, naghahanap ka ng karamay, no? Hinahanap mo yung kaligayahan mo sa ibang tao para maibsan yung kung ano man yung kalungkutan na nararamdaman mo. Hinahanap mo sa ibang tao ito, no? Hindi naman ibang tao ang sagot para magiging masaya ka eh. Ikaw mismo sa sarili mo, 'di ba? Humanap ka ng paraan para maging masaya ka, 'di ba? Yung mga problema mo, huwag mong ikalungkot yung mga problema mo, gawan mo ng solusyon. Kung may problema ka man na pinagdadaanan, mag-isip ka kung paano mo solusyonan ang mga problema mo, 'di ba? Huwag ka nang maghanap ng atensyon mula sa iba. Or di kaya naghahanap ka ng atensyon ng ibang tao dahil ikaw ay insecure ka, 'di ba? May mga insecurities ka sa sarili mo, 'di ba? Kasi nga kino-compare mo yung sarili mo sa iba, no? Tinitingnan mo yung pamumuhay ng ibang tao, kino-compare mo yung sarili mo kung ano yung mga hindi mo nagawa, kung ano yung mga ginawa ng ibang tao na hindi mo ginawa, kung ano yung mga wala sa'yo na meron yung ibang tao. Insecure ka, kaya ang ginagawa mo,
naghahanap ka ng atensyon mula sa ibang tao para siguro mapagtakpan mo yung insecurities mo, no? Makakuha ka ng atensyon mula sa kanila, no? Or di kaya ikaw ay nagsiselos or nainggit ka, di ba? Kaya ka naghahanap ng atensyon ng ibang tao dahil ikaw ay nagsiselos or nainggit ka sa kapwa mo, di ba? Halimbawa na diyan yung pagpo-post sa social media, nainggit ka sa ibang tao, sa ibang kakilala mo kasi sila ay nakakakuha ng maraming likes, nakakakuha ng maraming comments, nakakakuha ng maraming share, di ba? Kaya ikaw din, gusto mo rin ganun ang mangyari sa iyo, naghahanap ka din ng atensyon mula sa ibang tao, di ba? Ginagawa mo rin lahat ng paraan para makakuha ka rin ng atensyon mula sa ibang tao, para magkaroon ka rin ng maraming likes, magkaroon ka rin ng maraming comments, di ba? Yung isa sa dahilan yan kung bakit nagsisik ka ng atensyon ng ibang tao, di ba? At saka, normal nga ba na gawain itong pagiging attention seeker, no? Magbabase tayo sa Bible kung normal nga ba na gawain itong pagiging attention seeker, no? Anong sabi ng Bible tungkol dito, no? Basahin natin dito sa Romans chapter 2 verse 8, no? But for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury, di ba? So sabi dito, para sa mga tao na naghahanap ng atensyon para sa sarili nila, no? At hindi nila sinusunod yung katotohanan, pero ang sinusunod nila ay yung kabaluktutan, di ba? Yung salungat sa kung ano man yung kalooban ng Diyos, kung ano man yung mga pinag-uutos ng Diyos, ang sinusunod nila ay yung kabaluktutan ng mga salita ng Diyos, di ba? Anong sabi dito? Makakamtan nyo yung galit ni God sa inyo, no? Kasi nga, itong pagiging self-seeking ay hindi yan kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, nakakagalit sa paningin ng Diyos. Yun, hindi niya pinahihintulutan ang mga tao na magiging self-seeking, di ba? Maghahanap ng atensyon para sa sarili lang niya, para sa ikakasaya na niya or para sa kapakanan niya, no? Hindi yan kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? At saka anong sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 1 naman, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven, no? Ibig sabihin, mag-ingat daw tayo sa pagpapractice natin ng pinapakita natin sa ibang tao na tayo ay matuwid, tayo ay mabuting tao, tayo ay mabait, no? Pero kapag wala nang nakakakita sa atin, iba pala yung mga ginagawa natin, di ba? Iba yung pinapakita natin sa tao kaysa doon sa ginagawa natin kapag tayo na lang, di ba? Mag-ingat daw tayo kapag ganito ang ginagawa natin dahil hindi daw tayo makakatanggap ng reward mula sa Diyos, di ba? Kasi lahat ng ginagawa natin nakikita ng Diyos yan. Walang sikreto na hindi nakikita ng Diyos. Kaya kahit magpanggap ka man, magpakitang tao ka man na ikaw ay matuwid na tao, ikaw ay mabuting tao, ikaw ay mabait, hindi yan nakakaligtas sa paningin ng Diyos. Nakikita lahat ng Diyos yung pagpapanggap mo, di ba? Yung pakitang tao mo, nakikita lahat ng Diyos yan. Kaya, ang nakasaad dito, wala kang magiging reward mula sa Diyos, no? Magpanggap ka man sa lahat ng mga tao sa mundong ito na ikaw ay mabait, ikaw ay mabuting tao. Sa paningin ng Diyos, nakikita niya lahat yan, kaya hindi kanya mabibigyan ng reward dahil ikaw ay mapagpanggap, no? Ikaw ay fake, di ba? Hindi ka totoong tao, di ba? At saka anong sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 33, just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved, di ba? Si Apostol Paul ito, no, nagsabi nito, no, na katulad noong mga ginagawa ni Apostol Paul, no, na hindi niya kinukuha ang loob ng mga tao or hindi siya nagsisik ng atensyon ng mga tao para sa sariling kapakanan niya, para sa sariling kaligayahan niya. Kung hindi, kinukuha niya yung atensyon ng mga tao sa pamamagitan ng pagpipreach niya ng gospel ni God, sa pamamagitan ng pagpipreach niya sa mga salita ng Diyos, no, kinukuha niya or pinapakiusapan niya yung mga tao para sila ay magkaroon ng kaligtasan, hindi para sa sariling kapakanan niya. Ganito dapat ang gawin natin, no? Huwag tayong makasarili, no? Huwag tayong maghahanap ng atensyon mula sa ibang tao para lang pasayahin yung sarili natin, para sa sariling kapakanan natin. Kung hindi, kunin natin yung atensyon nila or pakiusapan natin sila para sila ay
magkaroon ng kaligtasan balang araw. Dapat gayahin natin ito si Apostol Paul, 'di ba? Hindi siya makasarili dahil siya nga ay follower ni Jesus Christ, 'di ba? At saka anong sabi dito sa Galatians chapter 1 verse 10, "For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? I would not be a servant of Christ." Ang nakasaad dito, no, kung ikaw ay, halimbawa, ikaw ay Christian, i-check mo sa sarili mo kung ano ba yung mga desire mo, kung ikaw ba ay naghahanap ng atensyon mula sa ibang tao or naghahanap ka pa ng pag-sang-ayon ng ibang tao, no? Or yung approval ba or yung atensyon ba ni God ang hinahanap mo? Kasi kung ikaw daw, pinipilit mo na pakiusapan yung ibang tao, no? Or naghahanap ka pa ng pahintulot mula sa ibang tao, no? Para magawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Ikaw daw ay hindi totoong servant ng Diyos. Ikaw daw ay hindi totoong servant ni Jesus Christ kapag ganito ang pag-uugali mo, kapag ganito ang mindset mo, di ba? Dapat ay sa halip na hanapin pa natin yung validation or yung approval ng ibang tao bago tayo gumawa ng mga gusto nating gawin. Atensyon ni God ang hanapin natin, yung approval ni God ang hanapin natin, no? Huwag nating hanapin sa ibang tao. Kasi ang importante yung kung ano yung sasabihin ni God. Huwag ninyong intindihin kung ano yung sasabihin ng ibang tao dahil yung ibang tao, yung mga tao na katulad lang din natin, hindi magbibigay ng kaligtasan sa atin yan. Hindi tayo bibigyan ng kaligtasan yan. Kaya ang intindihin natin kung ano yung sasabihin ng Diyos sa atin, di ba? Dapat ay makuha natin yung atensyon ni God, makuha natin yung loob ng Diyos, di ba? Yun ang mahalaga kasi si God ang magbibigay ng kaligtasan sa atin, di ba? Si God ang pwedeng sumira sa kaluluwa natin. Si God din ang pwedeng magbigay ng kaligtasan sa atin, kaya si God ang intindihin natin, di ba? Yung atensyon ni God ang hanapin natin, hindi atensyon ng tao, di ba? At saka anong sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 24 naman, "Let no one seek his own good, but the good of his neighbor." Diba? Ang nakasaad dito, dapat daw walang kahit na sino man sa atin ang maghahanap para sa sariling kapakanan natin or para sa sariling kabutihan natin, kundi ang hanapin natin ay yung para sa kapakanan ng kapwa natin, diba? Huwag tayong makasarili, diba? Huwag nating intindihin yung sarili natin, diba? Anong mapapala natin kung napasa atin nga ang buong mundo na to, nakuha natin lahat ng mga gusto natin sa mundong ito, di ba? Nakuha natin yung atensyon ng lahat ng mga tao kasi nga attention seeker tayo, di ba? Naging famous tayo. Nakuha natin ang atensyon ng lahat ng mga tao sa mundong ito, pero yung kaligtasan naman natin ang mawawala sa atin, no? Ano ang magiging silbi nun, di ba? Ano ang magiging pakinabang noon? Nakuha mo lahat ng atensyon ng ibang tao, ng lahat ng tao sa mundong ito, pero mawawalan ka naman ng kaligtasan, hindi ka naman mapagkalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan kasi nga wala kang ginawa sa mundong ito kundi maghanap ng atensyon mula sa ibang tao. Kaya dapat talaga wag nating i-prioritize yung pagiging attention seeker natin o yung paghahanap natin ng atensyon mula sa ibang tao dahil hindi yan kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? Sa halip, anong sabi dito? Sa Matthew chapter 6 verse 33, no? "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Diba? Anong sabi dito? Hanapin muna natin yung kaharian ng Diyos at saka yung katuwiran ng Diyos, diba? Sundin natin yung katuwiran ng Diyos, diba? Sundin natin lahat ng kautusan ng Diyos para kung mayroon mang kulang sa buhay natin, diba? Kung ano mang wala sa atin, ano mang mga pangangailangan natin, ibibigay ng Diyos sa atin. Basta unahin muna natin si God, di ba? Hanapin muna natin si God kasi siya lang ang makakasagot sa lahat ng mga pangangailangan natin. Si God ang kailangan natin. Dahil Diyos nga siya, lahat kaya niyang gawin kung ano man yung mga pangangailangan natin sa sarili natin, kung ano man yung kulang sa atin. Ibibigay ng Diyos yan sa atin, basta unahin muna natin siya sa mga buhay natin, no? At saka anong sabi dito sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11, "Seek the Lord and His strength, seek His presence continually," di ba? Hanapin nga natin si God, di ba? Si Jesus Christ ang hanapin natin at saka yung lakas niya.
At saka hanapin natin yung presensya ni Jesus Christ, presensya ni God sa buhay natin. Dahil makakasigurado tayo na kapag ito ay ginawa natin, no, hindi tayo maliligaw ng landas or hindi tayo magkukulang para sa sarili natin dahil lahat nga ipagkaloob ng Diyos sa atin ang mga pangangailangan natin at higit sa lahat kapag inuna natin si God at yung righteousness niya ang sinunod natin, no? Mapagkalooban tayo ng eternal life, yun ang mahalaga, di ba? Yun ang mahalaga, yung kaligtasan natin dahil yun talaga ang importante sa atin, yung kaligtasan natin, no? Para balang araw, kapag tayo ay nasa kabilang buhay na, no? Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, makapiling natin si God doon sa kaharian niya, doon sa heaven ang punta natin, no? Kaya dapat talaga, no, alisin na natin sa mga desire natin yung pagiging attention seeker. At saka, ano nga ba natin malalaman na tayo pala ay mga attention seeker, no? Baka mamaya, ugali nyo pala itong pagiging attention seeker, hindi ninyo alam, no? Kasi wala kayong idea kung ano nga ba ang mga kaugalian na taglay mo para ikaw ay matatawag na attention seeker, no? Una na dyan, no? Yung nagkikrave ka ng compliments or nagkikrave ka ng papuri mula sa ibang tao. Halimbawa, may ginagawa ka. Halimbawa, namustura ka. Halimbawa din, nagbihis ka ng maayos, no? Kailangan mo pa nang purihin ka ng ibang tao na ikaw ay maayos magdamit, or ikaw ay magaling ka sa ginagawa mo, di ba? Na ginawa mo yung best mo. Isa yan sa palatandaan na ikaw ay attention seeker. At saka, isa ding halimbawa dyan ay kapag ikaw ay nagpaka-controversial ka, no? Halimbawa, nagbibigay ka ng mga controversial na statement or mga controversial na opinion, no? Para mapag-usapan ka ng tao, no? Ito ay isa din sa halimbawa na ikaw ay attention seeker kasi gusto mo pag-usapan ka ng ibang tao. Gusto mo makuha mo yung atensyon ng ibang tao sa pamamagitan ng mga pagbibigay mo ng mga controversial na statement or mga controversial na opinion para sa ibang tao, no? At saka, isa ding halimbawa na ikaw ay attention seeker ay yung ini-exads mo yung mga sinasabi mo. Halimbawa, nagkukwento ka ng story, nilalabisan mo yung kwento mo na hindi nakasama doon sa story, no? Para lang makakuha ka ng atensyon ng ibang tao. Sinusobrahan mo yung kwento or dinadagdagan mo yung kwento, pinapaganda mo yung kwento para lang makakuha ka ng atensyon, no? Isa yan sa palatandaan na ikaw ay attention seeker. At saka, isa din sa palatandaan na attention seeker ka ay yung nagpapanggap ka na, halimbawa, hindi mo kayang gawin itong ganitong gawain, hindi mo kayang gawin itong ganitong bagay para makakuha ka ng tulong mula sa ibang tao, no? Isa din yan sa dahilan na attention seeker ka kasi kaya mo naman talagang gawin, di ba? Alam mo sa sarili mo na kaya mong gawin pero nagpapanggap ka na hindi mo kayang gawin para makakuha ka ng tulong mula sa ibang tao, no? At saka, isa din sa palatandaan na ikaw ay attention seeker, yung nag-i-interrupt ka sa conversation ng iba. Halimbawa, may magkakaibigan na kukwentuhan. Ginagawa mo, inaabala mo yung kwentuhan nila, no? Sumasali ka sa kwentuhan nila na hindi ka naman dapat kasama, di ba? Dahil nga nagsisik ka ng atensyon. At saka, isa din sa palatandaan na attention seeker ka, yung bang pinoprovoke mo yung ibang tao na magalit, no? Naghahanap ka ng kaguluhan para lang may makipagtalo sa iyo, no? Para lang makuha mo yung atensyon ng mga ibang tao. Ang ginagawa mo, nagagalit-galitan ka, no? Gumagawa ka ng paraan para yung ibang tao din magalit sa iyo, 'di ba? Nagpo-provoke ka na magalit yung ibang tao dahil nga attention seeker ka. Kinukuha mo ang atensyon nila kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa mong paraan, no? At saka, isa din sa palatandaan na ikaw ay attention seeker, yung mahilig ka magdrama, no? Halimbawa, nagkukwento ka ng mga kwento na nagpapaawa effect ka, no? Kasi makakuha ka ng karamay, di ba? Nagdadrama ka, pang best actress or pang best actor ang atake mo para makuha mo talaga yung atensyon nila, no? Kaya mahilig ka magdrama, no? Ganito itong mga narcissist, mga dramatician yan sila, no? Para makakuha ng atensyon mula sa ibang tao or di kaya nag-a-acting ka na ikaw ay emosyonal, di ba? Nag-a-acting ka na ang hirap ng pinagdadaanan mo kaya naging emosyonal ka, pinapakita mo sa ibang tao na emosyonal ka dahil dumaranas ka na kung ano-ano, di ba? Dahil nga nagki-crave ka ng atensyon ng ibang tao. Yan ang mga palatandaan na
kayo ay mga attention seeker, no? I-check nyo sa sarili nyo, guys, kung ganito ba yung pag-uugali nyo, kasi kapag ganito ang pag-uugali nyo, sigurado kayo ay mga attention seeker. Dapat mabago ninyo itong mga kaugalian na to, kasi ito ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? Kasi anong sabi niya? Sa halip na maghanap tayo ng atensyon mula sa ibang tao, hanapin natin si God, hanapin natin yung kaharian ni God, hanapin natin yung katuwiran ni God, di ba? Huwag tayong maghahanap ng atensyon mula sa ibang tao dahil tulad ng sinabi ko, yung mga tao na hinahanapan nyo ng atensyon, yung mga tao na hinahanapan nyo ng pagsang-ayon or pahintulot para lang mapatunayan nyo sa sarili nyo na kayo ay magaling, na kayo ay expert sa mga ginagawa nyo, or kayo ay maganda, kung kayo ay maayos, di ba? Hindi yan makakatulong sa inyo. Hindi yan makakapagbigay ng kaligtasan sa inyo. Kaya ang importante, ang makuha natin ang atensyon ni God, makuha natin ang loob ni God, di ba? Ang importante ay yung sasabihin ni God sa atin, di ba? Yung opinion ni God sa atin, ang importante, hindi yung opinion na nakukuha natin sa ibang tao, nakapwa lang din natin tao, no? Kaya kung ganito man ang pag-uugali natin, sana mabago natin ito, no? Bago pa man mahuli ang lahat, guys, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na ito. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone!